Ejercito. SBN 106, an act providing a framework for a commuter-centered transportation policy, appropriating funds therefore, and for other purposes, introduced by Senator Grace Poe. SBN 57, act providing for a Magna Carta of commuters, introduced by Senator Joel Villanueva. SBN 926, an act enhancing the safety of pedestrians, further amending Republic Act Number 4136 as amended, otherwise known as the Land Transportation and Traffic Code, appropriating funds therefore and for other purposes, introduced by Senator Joel Villanueva. SBN 2192, an act providing for a Magna Carta of commuters, by Senator Cynthia Villar. And SBN 2727, an act providing for a Magna Carta of commuters, introduced by Senator Jinggoy Estrada. Our resource persons from the government agencies headed by the Department of Transportation, led by Undersecretary Roberto Cecilio Lim and Undersecretary Ferdinand Ortega. From the Land Transportation Franchising and Regulatory Board, we have Attorney Robert Paig. From the Land Transportation Office, we have Attorney Greg Pua Jr. From the Philippine Coast Guard, we have Legal Officer Lieutenant Van Angelo Gonzalez. From the Metropolitan Manila Development Authority, we have from the Department of Public Works and Highways, we have Attorney Mikhail Volodia Tupaz. From the Philippine National Police, we have Police Brigadier General Reynaldo Pawid, together with Police Colonel Jacinto Malinaw and Police Lieutenant Colonel Reden Manalo. From the Department of Interior and Local Government, we have Attorney Gino Lavarias. From the Department of Budget and Management, we have Attorney Tricia Baraan. From the Civil Aviation Authority of the Philippines, we have Mr. Danhun Lucas. From the Manila International Airport Authority, we have Mr. Eric Jose Castro Ines. From the Department of Trade and Industry, we have Attorney Mariel Aviles. From the National Economic Development Authority, we have Ms. Crisel Santos. From the National Council on Disability Affairs, we have Attorney Walter Jason Alava. From Maritime Industry Authority, we have Attorney Dem Thomas Redonia. From the Philippine Ports Authority, we have Attorney Rigel Kaabay. From the Philippine National Railways, we have Attorney Haniel Saus. From the Toll Regulatory Board, we have Attorney Alvin Carullo. From the Civil Society, sir, we also have here from the Commuters of the Philippines, Mr. Paul Eclabea. Alt Mobility Philippines, Mr. Patrick Halasco. Move as One Coalition, Maureen Mata. From Bicycle and Pedestrian Advocacy Group, we also have from the National Bicycle Organization, Mr. Benedict Camara. From the Las Piñas Cycling Alliance, Mr. Teodulo Diega Jr. From the Bicycle Friendly Philippines, Ms. Karen Silva Crisostomo. From the Public Transport Operators, we have here the Alliance of Transport Operators and Drivers Associations of the Philippines, Mr. Melenio Boy Vargas. From the National Public Transport Coalition, Mr. Ariel Lim. From the National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Associations of the Philippines, we have Mr. Reynaldo Bautista. From Manibela, we have Mr. Mar Valovena. We also have here a private citizen, Miss Jacqueline Fernandez. And from the Del Monte Land Transport Bus Company, Attorney Michael Kevin Edgar Mangao, and the driver, Mr. Jeffrey Sanchez Mariano. That will be all for today, sir. Thank you, ComSec. The reason why we're here today is to talk about safety and convenience of our commuters. That's why napag-isipan ko na come up with the Magna Carta for the commuters. Now, when I say commuters, I'm talking about commuters sa air, sea, and land. But recently, napansin ko maraming mga aksidenteng nagaganap sa ating mga kalye. As a matter of fact, a few days ago, may pumunta sa programa ko sa radyo na hindi naman pasahero yun, pero siya ay may-ari ng isang karinderya at binunggo ng isang bus company.
And everybody knows here na I think last year, few months ago, nag-inspect ako sa mga bus terminal para makita kung kumusta na ba yung estado ng mga buses natin in terms of safety and convenience for the passengers, and they all failed. And nagbigay ako ng guidelines, mga dapat natin gawin, pero it seemed to me na hindi nasusunod yun. Palagi na lang tayo nakakarinig, palagi to, na ang bus nakadisgrasya o nadisgrasya dahil nawala ng brake. Let's start 2024. Florida bus in Bontoc Mountain Province, 14 deaths, fell into a ravine. Nawala ng brake. 2018, Joycel Express bus in Makati, 19 injuries. Nawala ng brake. 2020, Pitbull bus in Makati, 13 injuries. Nawala ng brake. 2023, Ceres bus in Hamtik Antique, 17 deaths. Nawala ng brake. 2024, Nissan passenger bus in Quezon City, 3 deaths. Nawala ng brake. Ito lang yung konting na research namin sa Google. At I'm sure marami pa rito na hindi recorded. Siguro by the hundreds na. And I'd like to acknowledge the President, Senator Mark Villar. Thank you for coming, Senator Mark Villar. Bakit palaging nangyayari ito? Mga bus, passenger bus na nawawala ng brake. Today, let's get into the bottom of this. Ano yung pinaka-root of the problem? There must be a problem here. Bakit palagi sa mga bus? Bakit sa mga passenger cars? Bakit sa mga private cars? Bibihira. Wala pa ako napakinggan ng mga kaibigan ko, kakilala ko, kasama ko sa trabaho na nawala ng brake. Palagi talaga yung mga passenger bus. Bakit? Ano meron? Saan tayo nagkulang? Pag-uusapan natin to at gawa natin ng remedyo. This has to stop. If you notice, dati, meron tayong mga aksidente sa dagat. Thank God, recently wala na, and I would like to thank the Philippine Coast Guard because inatasan ko sila na make sure bago pumalaot ang mga bangka ngayon, hindi sila overloaded, and ginagawa naman ng Coast Guard yung kailang trabaho. That's why wala na tayo na disgrasyang bangka na babalitaan. Sana po tuloy-tuloy na po yun. Now, dito muna tayo sa mga bus. Bakit? Marami mga bus na nawawala ng preno. Is it maintenance? Yes. Pero before maintenance, yung build ng mga bus o pagkabili, tatanungin ko sa, I think, DOT or LTFRB, paano ba ito mga bus na binibigyan po ng prangkisa? Are they brand new or are they surplus sa ibang bansa na converted, dumadaan sa Subic, converted from right-hand drive to left-hand drive? At kaya pagdating doon sa conversion, hindi maayos. Kaya naapektuhan yung mechanical hanggang sa mapasok dito yung problema sa brake. Yusek Ortega. Magandang umaga po, Senator Tulfo at Senator Villar. Unang-una po, napakaseryoso po ng mga nailatag niyo po, and sa parte po ng DOTR, we take 100% po yung concern that you have raised on the matter. Sisimulan ko po lang po muna sa ating kasamahan from LTFRB at saka sa LTO to start po muna yung answering the questions that you have raised. Attorney Robert Peig po, Your Honor. Robert Peg. Yes, sir. Good morning, Senator Tolfo. Good morning, Senator Villa. Sa hanay po ng LTFRB, yung mga buses po na nag-a-apply po ng prangkisa, ang requirement na po ay mga brand new po yung kailangan pong maipasok po sa prangkisa po, Your Honor. Since when po ito mga brand new dapat? Mula po nung 2017, naglabas po ang DOTR po ng department order. Tapos po So may- 2017 forward, puro brand new na itong mga buses. Ito yung mga lumang buses ang mga ang mga na-discuss siya. So ito yung mga converted ata, tama?
Patungkol po, Your Honor, po doon sa Yes or no lang po. Yes or no lang. Yes, Your Honor. Okay, so what are you doing about it? Ito So- yung palagi na didiscuss. Ito yung mga converted, right? Surplus galing sa ibang bansa, pumapasok. dati, So anong plano niyo po dito? dati po, Your Honor, napapayagan po, pero dahil nga po dito sa Public Transportation Modernization Program, ang requirement na po ay bago po yung units, brand new po yung units. At ang Paano niyo po nalaman na brand new po lahat ng units ngayon ng mga bus company like DLTV? How do you know na walang mga lumang bus doon na 1990 pa o 2001 and dati right-hand drive yun at kinonvert lang sa left-hand drive? Paano niyo nalaman? Bale po, sa hanay po ng LTFRB, Your Honor, nagdedepende po kami doon po sa year model po na nakalagay po doon sa Certificate of Registration po na ini-issue po ng LTO. So lahat ng mga units ng mga bus nila doon sa certificate of registration nakalagay kung anong year and model. So therefore, lahat ng mga buses, public buses, special papuntang probinsya, 2017 upward sila. Are you sure walang 2015 yan? Are you sure walang 2010? Meron naman po kasi yung year model limitation po, Your Honor, ay 15 So ibig years. sabihin meron. Meron po, Your Honor. Okay, so meron pa rin mga converted dyan from right-hand drive to left-hand drive. Yes o no lang po? Sa ngayon po, Yes o no lang po? wala na po, Your Honor. No, meron. How would you account ng mga early 2000 laganap yung pagpasok ng mga buses from Japan, Taiwan, ano pa ba itong mga bansang ito, na from right-hand drive converted to left-hand drive. Yun yung mapanganib. Yun yung mga nagkukos ng accident. Kasi i-convert mo yun eh. Sometimes hindi maganda ang conversion, bumibigay yung mga brakes. Mechanical problems. These are all mechanical problems but mostly brakes. So dapat, yung mga converted na mga buses, pace out nyo na yon. Kasi human lives at stake here. Your Honor, if I may. Yes, sir. Simula po nung 2013, Your Honor, naglabas po ang Department of Transportation na ang year model limitation na po ng mga buses po natin ay 15 years. Okay. Opo. So halimbawa po kung 2013 model ka na po, hanggang 2018 na lang po yung po pwede pong marehistro ka as public utility Sino po vehicle. nagmo-monitor nito? Time po, Your Honor, ni Yeah, meron bang strict monitoring para masunod itong binigay niyong kautusan? yes, Your Honor, meron naman po dahil yearly po may tinatawag po kaming confirmation of units kung saan po ito po yung tinatransmit po namin sa LTO na ito po ay covered pa po ng year model limitation at may kaukulang prangkisa po, Your Honor. Okay, then answer me. Kung ganun, bakit ito mga lumang bus? Hindi naman ito yung mga bago, mga lumang unit ng mga bus company. Palagi nagkakaroon ng mechanical problem. Ano po sa tingin yung nangyari? Ano po sa tingin yung naging problema, ang dahilan? Dapat by now nakapag-imbestiga na kayo. Dapat nakapagbigay kayo ng mga recommendation, nakapag-pass na kayo ng mga memorandum order para maiwasan itong mga aksidente ito. Sunod-sunod, every single year, meron at meron na didiscussion na both at ang dahilan ay mechanical at nawalan ng brake. And I don't want to hear this kasi kung talagang ginagawa nyo lang po ang trabaho ninyo lahat, wala tayong mababalitaan na boss na walang brake. And I commend LTFRB and LTO na tuwing undas, full force kayo sa mga bus terminal para mag-inspect. Pero after undas, nagsisitaguan na kayo sa inyong mga lungga. So anyway, go ahead, answer the question. Sino po doon? Ano po sa tingin ninyong reason kung bakit palagi pong nagkakaroon ng problema ito mga lumang bus, nawawala ng brake? Siguro po, Your Honor, yung maintenance po, kahit po na yearly po may annual registration po ang ating mga public utility vehicles at kaukulan po doon ay mayroon pong inspection po na ginagawa po ng roadworthiness ng LTO, nagkakaroon pa rin po. So nandun po sa issue po siguro, Your Honor. I don't think so. LTO is not doing their job.
Remember nung nag-inspect ako? Kasama ata kayo nun, Attorney Greg, and thank you at sumama ka. DLTV, pudpud yung gulong. Pudpud, as in pudpud. At may pako pa. Totoo yun. Nakita niyo yun eh. Kung hindi ako nag-inspect, papayagan sana bumiyahe yun. Sen Mark, pudpud yung dalawang gulong, mostly pa yung goma, at meron pang pako. Yan ba in-inspect? Tapos overloaded pa, meron pang nilagay pa talagang kahoy kasi pupunuin yung upuan, tapos yung iba lalagyan pa ng kahoy para added passenger. Sana ma. Di ba? Yan bang may inspection? Just imagine, punong-puno yan, at medyo yung brake, mahina na, disgrasya yan. Yan yung dahilan. So, ibig sabihin, wala tayong ginagawa inspection. Pudpud ang gulong. Ilan pa kaya yung mga provincial buses na bumibiyahe na pudpud ang gulong? Na LTFRB ba ito? LTO? Alam ko ito mga bus company, meron sila mga motor pool at sila na nagme-maintain ng kanilang mga units. Tama? Bali? LTFRB? Tama po, Your Honor. Kayo ba gumagawa ng inspection sa mga motor pool na ito to make sure na lahat ng mga mekaniko doon ay certified mechanics? Hindi po, Your Honor. Doon nagka-problema. Ayan na, sinagot mo na yung problema. Kasi nga, yung mga mekaniko sa mga motor pool na hinahire nito mga bus company, hindi talaga mga mekaniko, mga standby lang yan na medyo may alam ng konting pagkumpuni-kumpuni, manginginom, binigyan ng trabaho, mekaniko ka na, hindi nila alam kung paano mag-maintain ng mga buses. That's why from now on, gusto ko kayo sa LTFRB mag-inspect to make sure lahat ng mekaniko sa mga motor pool ng nito mga bus company ay certified. I-certify ng TESDA. From now on, effective immediately. Pag hindi certified, sisibakin yan. At mag-hire ng mga bago. Totally. Ayan na. Sinagot mo na yung problema. Thank you for answering my question. Doon sa problema. Hindi certified yung mga mekaniko. They don't know what they're doing. Pachamba-chamba lang. Yung mga mekaniko, Sir Mark, na may konting experience. Oh, halika rito para makamura, manginginom lang dyan, tambay. Ginawa lang. Mekaniko. Ilagay nyo sa kamay ng mga tambay-tambay lang dyan. Ginawa mekaniko, ang buhay ng daan-daan, libo-libong pasero. So from now on, LTFRB, mag-inspect kayo sa lahat. Lahat. Hindi lamang dito sa Metro Manila, maging sa probinsya, to make sure na lahat ng mga mekaniko sa motor pool dito mga bus company ay certified na mekaniko from TESDA. Now, kapag hindi halimbawa, alam mo, sabihin nila is, Sir, maghahanap pa kami. Shut down muna. Really? Shut down muna. Until such time makahanap kayo ng certified na mekaniko and then yung certified na mekaniko, inspeksyonin bawat unit. Go ahead po, Sir Mark. Salamat, Chairman. At mabuti naman at lumabas itong kakulangan sa LTFRB. Tanong lang, anong pag halimbawa mag-a-apply ng practice, wala bang audit yung bus company regarding the maintenance? Wala bang maintenance audit yung mga bus companies ever? Or meron, or kasama ba yan sa regular procedure ng LTO or LTFRB? Wala po, Your Honor. Hindi pa po na-incorporate po doon. Pero yung nga po, Your Honor, maganda po yung direktiba po ni Senator Tolfo. At least mayroon na po kaming dahilan at hindi na po magpaligoy-ligoy ang ating mga operators na ayaw po kaming papasukin sa kanilang mga motor pools. So maganda po itong pagkakataon po na ito para po sa amin sa LTFRB. Siguro kasama din po namin ang LTO po para maipatupad po itong mga non-certified na TESDA. Pero ba pag may renewal ng prangkisa,
wala ba kayong required audit bago nila makuha yung prangkisa nila or bago ma-renew? Wala bang procedure para sa safety ng mga bus? Wala po, Your Honor. Thanks, Senator. Yeah, if I may lang po. Go ahead, Kasi Yusek. nasa topic na rin Yusek po tayo Ortega. ng safety, which Yes, is sir. very Yes, sir. important. Yusek. So number one po yung na-mention ni Senator Tulfo, and we are very transparent, wala po sa task ng LTFRB yung pag-check ng motor pool hanggang sa terminal lang po. So I do believe mag-i-issue kami ng guidelines siguro po sa LTFRB para isama na rin po yung pag-check ng mga motor pool po. And if I may, meron lang po akong i-share sa inyong dalawang bagay na inutos po sa amin ni Secretary Bautista. This was a few months ago, tungkol nga, lalo na po, yung mga marami na po tayong aksidente. So, meron po kaming ginagawa ngayon na ma-implement na po yung Speed Limiter Act of 2016. Ito po ay RA 10916, wherein ang mga sasakyan po na malalaki gaya ng truck at saka mga buses po, yun po yung madalas na na-aksidente, ay sila po ay magkakaroon na ngayon ng obligasyon na maglagay ng isang gadget, which is a speed limiter gadget, para hindi po lumagpas at a certain speed. Sa pagkaalam ko po, ang ilalagay po natin ayon sa batas po to is maximum of 90 kilometers po, which we do believe looks a little mas safe po kesa yung mga nakikita nating aksidente na umaabot ng 100. So ito po, and I have to admit sa inyo po, matagal na po itong batas and it was never implemented. Secretary Bautista has told us to implement po as soon as possible. With this, siguro po magkakaroon tayo ng mas magandang assurance na hindi na po magkaka-aksidente yung mga trucks and buses above this accident. So itong speed limiter, this ibig speed. sabihin, hindi na, meron kayo ilalagay na device doon, gadget na up to 90 kilometers per hour lang pwedeng takboy nito. Opo, yun po yung nakalagay So sa why is batas this po. not being implemented? Ah, It has been a law for Yes, quite some time. 2016 po. I'll be very honest with you, nung nakaupo ako 9 months ago, no? After a few months, ito yung naging utos ng Secretary Bautista. Gumagawa lang muna kami ng further consultation lang po. Kasi consultation happened years ago. We just want to get the fresh, latest concerns from different stakeholders para when we implement it po, ika nga nakasabay na sa technology na tama po na ma-implement natin. I agree. If I may add lang po, may Yes, isa sir. pa po. Yusek. Matagal na rin po to yung motor vehicle inspection po. Kasi di ba po lahat ng sasakyan kailangan po natin dumaan sa mga emission test po, no? Ngunit meron pong isang proseso, meron pong isang fasilidad na masasabi po nating mas angat in terms of safety, at ito po yung mga private motor vehicle inspection centers, no? So ang gagawin po namin dito ay, again, sa DOTR po to, ay magkakaroon kami ng department order, at ito po ay binabalangkas pa sa level ng DOTR, wherein certain type of vehicles which eventually sa dulo po ng programa, lahat po ay talagang dadaan na sa complete motor vehicle inspection bago po mag-register. Hindi lang po yung emission, but yung total check-up para po, again, even though ito more of sa maliliit na sasakyan to, pati yun sa kanila, ma-assure po tayo. Teka muna sir, bakit sa maliit na sasakyan? Bakit hindi bus? Ang ibig, Bus, kasi itong bus ang nagkakatisgrasya eh. kasama po dito yung Usually, mga maliit na sasakyan, bibihira makarinig na aksidente na Yes. walang preno. Kasi these private individuals that own private vehicles, they maintain their vehicle because alam nila ang Yes. nakasakay dyan sila at pamilya nila. yeah. Whereas itong mga buses, itong mga bus driver at mga owners, hindi naman ako nakasakay dyan, sabihin ng mga may-ari ng bus. Ako naman, naka-Mercedes ako, naka-BMW, pakialam ko dyan sa mga bus unit ko. Yeah, just to correct myself, kasi yung speed limiter na-assure tayo sa malalaki. So, ibig ko sabihin, sa PMYC, pati maliliit lahat po, we will have to make sure and will be sure. So lahat across the board, lahat, Across the small board and po yun, big. just to correct myself po. Okay, thank So, you. dalawang programa po yun, and we do hope matulungan niyo po kami sa pag-explain further sa public for this to be implemented very soon. May po. gastos ba yan? Speed limiter, Hindi, ayaw may speed limiter. Okay lang yun kung may gastos siya. yes. Yung sabi nyo, bago magpa-register, Yung motor vehicle inspection, parehong rate lang po yun.
Kasi So panibagong gastos yan? pareho lang po. Kung ano yung ginagastos natin ngayon sa pagre-register, pareho lang po 'yon. Kasama na yon. Kasama na po 'yon. So hindi ipapataw yon. Wala po. Kasi pag ipapataw yun, marami magre-reklamo. Definitely po, conscious po Sasabihin, tayo. ako will maintain yung masakyan ko. Bakit ipadadaanan mo ako dyan sa ganung proseso at may bayad? So make sure na walang bayad yun. Conscious po tayo doon, and if ever meron, definitely public consultation po kailangan natin doon. No, ayoko na may bayad. Pwede siguro sa mga bus magbayad. Yeah. Kasi may income yun eh. Nag-generate sila ng revenue at yung publiko ang Yes. nagtatangkilik doon. Pero sa mga private, let them take care of their cars. Kasi sabihin nila, minemaintain namin yung kotse namin, sinusunod namin kung ano naka-specify doon sa manufacturer's book. Diba? Ba't yung pa kami ipapadaan dyan? Tapos gastos. No public consultation. Ayoko nang dadaan yung mga private. Dadaan po sila at magbabayad. tama po kayo, dadaan sila sa normal process pa po nang walang dagdag singil po. Walang dagdag Yes. singil. We just make sure na pati yung lahat po ma-inspect po. Bakit hindi natin umpisahan muna sa mga lalaki, wag muna sa mga maliliit? Kasi like I said, bibihira tayo nakakarinig na aksidente sa maliliit na sasakyan. Kadalasan talaga sa mga malalaki. Dahil like I said, again, for the second time, itong mga may-ari ng mga kotse, iniingatan nila sa kanila dahil alam nila ang sakay dyan, sila at mga mahal nila sa buhay. At ginagamit nila yun para sa kanilang work. So they take good care of their cars. Tama po Whereas kayo. itong mga bus lines, itong mga units ng mga bus, hindi na may maintain to kasi yung mga may-ari, naka-helicopter, naka-aeroplano pa yan, diba? May sarili pang yate yan, naka-BMW, they don't care. They don't care. So umpisa natin sa mga bus na tinatangkilik ng publiko. Opo, Senator. Thank Let's you. start with that. Saka na po yung sa mga maliliit. Kasi abala pa yun sa maliliit na sasakyan Maabala sila. Diba? Another red tip na naman. Papasok naman ulit yung mga fixer yan. Para hindi ka nadadaan. Naku, bibigyan yung trabaho ang fixer. Para hindi ka nadadaan dyan. Sa mga fixer. Wala nga bayad pero babayad ka sa fixer. Magdagdag lang po ako, Senator. Precisely kaya po pupunta kami doon. That's the objective. Yung tawag po namin is non-appearance. Yun po yung objective natin na yan po ay Wag na muna sa mai-zero natin. sasakyan. Yung sabi, dagdag, ano lang yan, abala. Tapos, yan, fixer mabubuhay dyan. Sige, pagbigyan natin si Mr. Lim. Mr. Lim. Yes, maganda umaga po. Mr. Lim, kayo po ay taga? Ako po ay yung National Public Transport Coalition. Member din po namin yung mga bus at saka truck. Yes, sir. Mr. Chair, ang PNBIC na binabanggit ng ating butihing undersecretary, nakademanda po yan, dinimanda ko hanggang ngayon. Because nung ilabas po yan po yung nagkaroon tayo ng special dito sa Senate na pinatigil because naging negosyo po yan. Ang nilalaban po namin, bakit yung mga motorsiklo ang inuuna? So kaya ko po pinaila ng case yan, nasa lupon po ngayon sa Davao del Norte dahil tinamaan yan yung mga maliliit na sasakyan na hindi naman dapat dumadaan talaga sa PNBIC, Private Motor Vehicle Inspection Centers. Ito po kasi private. Ang una po nito 1,800. Nag-strike po kami, nagwala kami ng aming mga kasama sa transportation para ipakita na ang hinihingi namin, wala po kasing batas ito May pinasok po akong request sa Senate at saka sa Congress na batasin ng maigi. Kasi po kinuha lang po ito sa Republic Act Teka muna. 86. So, sir, that yung private motor vehicle inspection may bayad noon? 1,008 po. Oh, that's bullshit. Ay, sorry. So, So, kalokohan yun. Hindi ako papayag. Under my watch, it's not gonna happen. Ain't gonna happen. okay. Reklamo po kami, binaba nila kasi hindi nila maipasok. Ang problema po, nagtataka ako, when I was nagpunta po kami ng Japan, Taiwan, Singapore, ang liliit pero pagdating dito, napakalalaki ng kanilang ginawang motor vehicle inspection center. Kaya po sabi nila, kailangan ng ROI bumalik na napakamahal. Question ko po sa mga hearing, bakit ganito kalalaki samantalang sa ibang lugar, in and out lang? So, ibig sabihin, pag pumasok po yung unit, lalabas. Ang inuna po nila... No, sir. Let me cut you off. Nakikita ko na ang dahilan kung bakit naglagay sila ng private motor vehicle inspection. Kasi merong gustong kumita. Tuwing may bagong administrasyon, may bago na kapag-isip ng racket. It ain't gonna happen. Under my watch, I'm not gonna let it happen. Magpatay na tayo rito, hindi ako papayag. Nakita ko kagaguhan yan. Tapos yung mga maliit na sasakyan, ang pupuntiran nyo, mga motorsiklo, puntiran yung mga boss. Yan, may pambayad yan. Kahit na tagayin nyo ng 2,000.
For the sake of safety, why not? Wala masyadong papalag. May matutuwa siguro konti. Yung mga bus, kasi nagkakarga yan ng mga pasahero at kumikita yan. Malakas ang kita niya. Po, truck, dahil ang bibigat ng kargamento po. Yeah, mga truck, of course. Yeah. Mga truck. Especially may mga naglulod ng mga tonelada, mga palay, kung ano pa mga epektos. Yun, inspect nyo. Diba? Huwag po yung mga motorsiklo, mga kotse. Jesus Lord. Talagang dinimanda nyo. Ano Opo. nangyari po dun sa demanda? Hanggang ngayon po, hindi po nila maitulak ng husto dahil nasa korte pa po kami. Still, lumalaban pa rin po ako. Ang akin lang naman po, I am not against sa motor vehicle inspection, pero dapat ang unahin yung mga delikadong sasakyan like yung buses and trucks. Yung public utility vehicles po, ang question ko lang sa kanila, wala pong standard, international standard. Kaya po, yung mga traditional jeepney at ang tricycle, hindi po nila mapilit because wala pong standard hanggang ngayon sa international sa ano natin. So walang sinusunod na Wala po. international Basta standard for pag inspection. karon, sasalang ka, hindi ko alam kung ano yung 72 points up to this time. Pero po dapat ang inuuna po rito yung public utility vehicle. Tatlo po kasi ang aksidente sa pag-aaral namin sa NPTC. Una po, yung drug test. Tinanggal natin yung drug test. Dapat po mandatory ang drug test sa mga public utility vehicles. Hindi po siguro karapatang pantao ang tinitignan dito dahil hanap buhay po ayan at ang sakay po niyan tao. Actually last week po sa Davao, nagkaroon po kami mandatory drug test. Hindi po magawa ng national government yan dahil bawal, dahil po merong sinasabing pag ano mo, karapatang pantao. Pero po kami sa organisasyon namin, pwede kaming mag ano dahil may rules kami. Na hindi ka pwedeng bumiyahe kung ikaw ay hindi magpa-drug test. Kaya po namin gawin yon. Pero sa gobyerno po, hindi. Babalikan kayo sa Supreme Court. Sasabihin na naman, karapatang pantao. Second po, yung sinasabi ninyo sa mga buses, ang reklamo rin po ng mga buses natin, wala ho silang mandatory para pumunta sa PMBIC. Meron po tayong MBIS. Ito po ang pag-aari ng LTO. Pero lahat po ng binili nila, hindi po nagamit. At hinahanap ko nga po up to this time, nasaan yung mga binili nung panahon po ni ni President Gloria Macapagal-Arroyo dahil ako po ay presidential assistant that time. Let me cut you off. So sa private motor vehicle inspection, halimbawa sa mga bus, so meron tayong structure doon, struktura, right? And then ano po ang dadaan yung bus doon sa structure na yun? Ano ang ginagawa? Example natin yung bus. Yeah. Anong klase inspection ginagawa po doon sa bus? Before magsalita po si ED PUA regarding the process, allow me lang po no, yung i-address yung concern na raise ni Mr. Ariel. Unang-una po, precisely kaya unahin namin yung speed limiter because we will focus on the big vehicles po, trucks and buses. Clear po yon. Yun talagang kailangan nating unahin dahil wala po ngayon yon. Agree ako. Tama po kayo. Sa PMBIC, tama rin po kayo. As per my consultation with LTO, ED PUA, wala pong diferensyang presyo kung sila po ay mag-emission lang or mag-PMBIC. So regarding kung later on po lahat ay dadaan sa PMBIC, wala po tayong pinag-uusapang dagdag na presyo for them to go into that. Just to assure you po. And very clear po ang inyong pinapahiwatig and we in the OTR fully support that no increase but upgraded po yung safety check. No increase in what, sir? Doon sa bayad po sila ngayon na ginagawa po, yung sa What, sir? Para sa akin, dapat yung sa speed limiter at saka yung sa sinasabi niyo pong inspection. Siguro, ano natin sa mga van, hauler, cargo trailer, shuttle service, tanker, truck, yung mga malalaki. Pwede pa sigurong PUVs, di ba? Pero wag na po yung mga private cars. Malaki abala yun. Now, ano pong proseso? So may infra doon, papasok yung bus, example lang sa bus. Anong klaseng inspection pong ginagawa? Yes, Mr. Chair. Yung binanggit nga po ni Mr. Ariel Lim na motor vehicle inspection, meron pong naitayong ganun sa ang LTO. Meron po tayo dito sa may East Avenue. Dumadaan po yung sasakyan doon, mag-check po yung above carriage, undercarriage, tapos yung mga gulong din po na-check, may side slip test, may speedometer test, suspension test po.
baka may sound level, headlight test. May mga test po na dadaanan yung sasakyan doon sa motor vehicle inspection na iyon. Tinecheck din ba yung brakes? Brakes ay importante. Hindi nyo nabanggit yung brakes. Opo. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Yun ang maraming yun ang dahilan kung bakit maraming aksidente sa kalye. Dapat brakes ang pinaka-importante. Kaya nang sa brakes, masalimut yun dahil tatanggalin, di ba? Opo. Mas ang doon, bubunuin. So paano natin malaman na may mga nakasingit na fixture doon at bibigyan na lang yung fixture para i-go na lang yung brakes? Yung sa brake test po, Mr. Chair, ang Brake test, dapat titingnan physically. Kakalasin yung hubcap sa gulong at titingnan yung kung makapal pa ba o manipis na yung brake pads. yes, Mr. Chair. Kasama ba yun? As of now, wala pong capacity ganun, Mr. Walang Chair. capacity. Then useless yan. Kasi kanina pinag-usapan natin from the get-go, ang dahilan kung bakit maraming aksidente sa kalye ay dahil nawala ng brakes. And yet, yan yung wala. Useless. Base po, I'm not talking about the private Useless. emission, Useless. Mr. Chair. Here because we're talking about preventing accidents. Safety na, di ba? Passengers. So sabi niyo, meron tinatawag na motor vehicle inspection, pero bago mag-register, pero wala doon yung inspection ng brakes. If I may, Useless. Useless. Yes, sir. if I may lang po, no, yung sa private motor vehicle inspection center, ito po yung total check-up na hindi nga lang po sa emission po to. So, and also, I know, sir, emission is important to Yeah. me, of course. Pero again, we're here because of safety, because binanggit ko ang dami mga aksidente dahil sa nawala ng preno. So, doon sa ginagawa yung safety inspection or motor vehicle inspection, wala pala doon sa pag-inspect ng brakes, lalo na sa mga malalaking bus. So, useless din. Ang inspect nyo lang pala yung mga chassis, diba? Sabi niyo yung, ano pa ba yun, sa bubong, gulong, of course, importante gulong kung putput o hindi. Pero ang importante sa akin yung brakes. just to clarify, no, precisely po kaya po yung sa PMVC na pag-uusapan namin, because sila po, and ang commitment po natin dito yung sinasabi niyo po about fixers, na hindi na po mangyayari yung papasa ka doon nang hindi ka pumupunta. That's precisely what Secretary Bautista has advised us, na ang ayaw natin mangyari is yung tinatawag po na non-appearance. And that's precisely po what these groups are promising, na mas kaya po natin man-monitor yung pagre-register at pagpapacheck up yung sasakyan. That's why we are going into that direction. Instead of private motor vehicle inspection, why not public motor vehicle inspection? Public. Mag-private. Abala lang yung sa private eh. At saka like I said, for the nth time, ito mga private vehicles, inaalagaan to ng mga may-ari nila kasi alam nila sila at mga mahal nila sa buhay ang nakasakay dyan. Kaya mini-maintain nila ito. Itong sa public ang hindi maintain. Ito yung makikita natin mausok, ito yung nadidisgrasya dahil wala ng brake. So, alisin nyo na po sa private motor vehicle inspection, alisin na nyo po yan kasi dagdag pasakit lang yan sa mga may-ari ng sasakyan. And then dagdag hanap buhay sa mga fixer at kung sino-sino pa. So, ang gusto ko po sa public motor vehicle inspection at kasama po doon yung brakes. Chair, Yes, Mr. Chair. Mr. Balbuena. Good morning po, Mr. Chair. Mr. Balbuena is President ng Manibela. Yes, sir. Good morning po sa ating lahat. Yung mga itinayong PMBIC, hindi naman po kasi kakasya yung bus at saka trucks. Puro maliliit na sasakyan lang po ang kakasya. So nakakita na po ba tayo na pumasok doon yung bus, yung truck, na yun ang pinaka-importanting ma-inspect dahil malalaki ito. Na siyang may maraming karga na buhay, buhay na kaluluwa. Bakit hindi ito kasya doon sa tinayo nilang PMBIC? Dahil mas marami yung mga private vehicles. Yun ang pinuntirya nila dahil nga pagkakakitaan yung habol. Hindi naman talaga serbisyo at ma-inspect. Hindi po kasya kahit dyan sa may isabi nyo, hindi po kasya yung bus, hindi po kasya yung mga trucks natin. Kalukuhan po yung inspection na sinasabi nila kahit brake, kahit chassis, hindi naman po check doon sa PMBIC na itinayo nila. Ilang PMBIC din ang kasya, ang itinayo sa buong Pilipinas, more than 4 million o 5 million na nga po ang sasakyan natin. Kung 100 lang po yan, marami pong experiences tayo, Mr. Chair, na pipila kami doon sa PMBIC
dahil isinara itong mga MBI, itong mga PETC, pumipila kami madaling araw pa lang. May cut-off din sila kung 80 lang isang araw, 100 lang isang araw. Babalik na naman kami kinabukasan. Kasi nga po, ilan lang ang pwedeng ma-inspect doon sa araw na yon. Isipin nyo, sa isang region, 3 lang o 4 lang po ang nakatayo. Ilang probinsya sa isang region? Dito pa lamang po, Mr. Chair, nakikita na natin yung kakulangan. May binuksan para may ilang kumita at may mga isinara na dapat karapat-dapat na mag-inspect doon sa ating mga sasakyan. Salamat, Mr. Chair. Para sa akin po, DOTR, I think suspend nyo muna yan, yung private motor vehicle inspection. Suspend it muna, pag-aralan nyo po muna para bawas pasakit po sa mga private vehicle owners. And then, okay sa akin na ituloy yan later on, pero dun sa mga public vehicles. Dapat tulad ng sinabi ni Mr. Balbuena, yung infra niyan dapat mataas na magkasya yung mga bus, magkasya yung mga tanker. Huwag yung maliliit na pangkotse lamang. Bakit kotse lamang ang inyong pinunteriya? Bakit hindi yung pinunteriya yung mga bus? Dapat umpisa pa lamang yung mga bus kasi yun ang kakarga ng, sabi ng Mr. Balbuena, maraming kaluluwa. Buhay na kaluluwa. Yan yung programa pong nangyari before. That's why on our part po, we will make na sila po ay magiging capable na rin po kahit sa malalaki, because precisely what you've said, yung nga po yung priority natin, yung malalaki. That's why eventually po, sila po should be and will be capable of checking big vehicles which are now being done sa LTO naman po. So, for the meantime, I would recommend na isuspend po muna itong private motor vehicle inspection. Dagdag pasakit o dagdag bayad. So, mag-concentrate muna tayo sa sa public. Ito pong private motor vehicle inspection, outsource, kinukontrata ng LTO at magkano pong bayad? Magkano pong kinikita ng LTO rito? Sagutin ko lang po muna yung sa presyo po, because that's a very critical question. Pareho lang po ang singil po if you go to an emission test or sa PMVIC, just to clarify po yung bagay na yon. Regarding naman po dun sa proseso, I think si Idu Pua po yung makakasagot nun. Yes, sir. So, sino po itong kumpanya ito? Saan po ito kinontrata ho ba ito? Mr. Chair, iba-iba pong company po ang private motor vehicle inspection centers. This was started noong 2018, 2017 because of lack of inspection centers po ng LTO. Nagkaroon po ng guidelines ang DOTR to accredit private motor vehicle inspection. This is in support po dun sa mga existing inspection centers ng LTO para ma-inspect yung mga sasakyan. Then, yun nga po yung sinasabi ni Mr. Ariel Lim, supposedly i-implement po ito noong 2020 na sinuspindi po muna ang pagiging mandatory. So currently now, Mr. Chair, voluntary po ang pagdaan sa PMVIC. Pwede pong pumunta yung isang vehicle owner doon para po ma-inspect ang roadworthiness ng sasakyan niya, tapos pupunta po siya sa amin for registration. Or PETC po, private emission testing center, then pupunta po siya sa LTO, magkakaroon po ng manual and visual inspection ang LTO. Kung papasa po sa manual and visual inspection, mare-register na po siya. Kasi sir, magkakadoble-doble. Meron pa yung emission center. So meron pa yung i-check yung mechanical and then pupunta ka pa ulit para i-check yung emission mo. Sobrang pasakit, sobrang abala to. Really? Yung sa Sana kung sige, wala akong problema din sa emission. Kailangan talaga to. Pero dapat isama mo na yung magbibigay ng services para sa emission test. Kasama na dyan yung para i-check yung mechanical ng sasakyan kung roadworthy o hindi. Para isang puntahan na lang. Hindi pupunta ka sa emission, pupunta ka din sa mechanical, inspection. Ang dami pupuntahan. ganun po ang PMVIC, Mr. Chair. Sa PMVIC po, with the same price na ibabayad mo sa PETC, ibabayad mo sa PMVIC, mai-emission ka sa PMVIC and then mai-inspect ka po sa PMVIC.
right there and then. Yes po, Mr. Chair. Pero ang pag-check ng emission kasama na pag-check yung mechanical. Sa PMBIC po, Mr. Chair, tama. Kasama na po. Okay. Walang dagdag na presyo whatsoever. Wala po, Mr. Chair, because in 2021, LTO issued the guidelines na ang presyo po, setting the price ng PMBIC, which is the same dito Then sa kung PETC. what you're saying is true, then wala akong nakikitang problema rito. One-stop shop, parang ganon. Yes, Okay. Mr. Chair. Sa ngayon, ano po ba ito? Fully implemented ito? And hindi pa po, Mr. Chair. Option po nung isang vehicle owner, kung gusto niya pong mag-register, dadaan po siya sa PMBIC with the same price. Tapos i-register Magkano po price? siya. 1,800 pesos. Hindi po, Mr. Chair. Nasa 600 po. Okay, so paano yung mga ayaw mag-avail? Ang ganun po, dadaan naman po sila sa PETC. Tapos pagkatapos po ng PETC, pupunta po sila kay LTO para manual and visual inspection naman ng LTO. May guidelines naman po na in-issue noong 2021 na dapat pong pumasa yung vehicle owner. So kung ayaw nila sa PMVIC, itong mga private vehicles, pwede sila dun sa LTO manual inspection. So may choice. Pero may bayad pa rin pag sa LTO manual inspection. Wala po, Mr. Chair. O, doon na lang ako sa LTO. Libre pala. O, di mas maganda. Opo, Mr. Chair. Kasi ang sinasabi po ni Yusek Ortega, yung presyo po ng EPPETC mo, tapos pupunta ka kay LTO, at yung presyo ng PMVIC at may inspection ka, pareho po. Hindi, kaya nga, kung ganun rin lang pala, kaya nga sabi ko, wala na muna itong PMVIC, doon na lang sa LTO mismo para mabigyan ng trabaho itong mga taga-LTO natin na mga walang ginagawa. Yes, Mr. So Senator. doon na lang pa-inspect, physical inspection, tingnan yung brakes, tingnan yung brake fluid, tingnan yung mga mechanical, kung umubra pa ba, kung roadworthy, and then i-check, walang bayad. Kasama na doon sa registration. Hindi dagdag pasakit sa mga vehicle owners, private vehicle owners. If I may lang po, mabilis lang po. Like, to clarify yung sinabi po ni Edie po ba, pag pumunta ka sa emission, bayad ka ng 600, punta ka ng LTO libre, so 600 po yon. Kung gusto mo naman sa PMBIC, doon ka lang sa isa pupunta, 600 din po yung bayad, pero isang lugar lang po. Isang Pero punta na lang. yeah, so pareho po yung single, kaya lang, option lang po yun ng motor vehicle owners. We do not impose naman po. Pero yung emission check, para sa akin, importante din yun. Para sa ating environment, pollution. But, I'm telling you, ang malakas na violators sa emission, hindi ito mga private vehicles because like I said, private vehicles, most of these private vehicles are well maintained by their owners. Ito yung mga ito yung mga malalaki at saka ito mga hauler, ito mga delivery van, ito yung mga hindi masyado minimaintain. Ito nakikita natin lahat sa kalye na mausok. Pero bihira ko makita ng kotse na mausok. Meron pero bibihira. Karamihan talaga. Ito yung cargo trailer, shuttle service, tanker, bus, closed van, truck, PUVs pa. Yung mga jeep. Oh, nakikita ko yan. Pwede kailangan siguro yung mga jeep. Meron sa vehicle inspection, kasya ba yung mga jeep doon? Kasya. O yun, pwede yung mga jeep. Siguro. Tama. Yes, Mr. Lim. Sir Chair, kasi po may batas po tayo na ang public utility vehicles na kumukuha ng prangkisa sa LTFRB o sa DIL, sa local government, dapat po talaga sa gobyerno, sa LTO. Ang problema po, yung mga makina nila, yung motor vehicle inspection service nila, kasama po yan dun sa charter eh. Wala po tayong mga makina. So ibinigay nila sa private. Ang hinihingi, kaya po namin dinimanda, kasi sabi ko, ang unahin nyo, yung malalaki. Dapat yun ang unahin dahil yun ang ma-accident. Hindi po talagang pinaparami nila. Kasi may universal po na makina na pag sinama mo, pwede na po yung bus, truck. Pero yung pong ginagamit ng private motor inspection center, yung pong maliliit na 4,500 to 5,000 kilograms lang. So kung hindi nyo po alam itong issue na ito, talaga pong malilito kayo, naging po kasi itong negosyo. May gaor po ito
Kaya po kami nagreklamo, pinagpapatay nila yung mga PETC na wala namang kasalanan. Nilagyan ng PMBIC ang tricycle papupuntahin doon. Tapos isasalang yung tricycle noon, 1.8, iaangat ang sidecar. Hmm. Dahil nga po, standard eh. Palang pinilit, hindi po katulad ng PETC, may batas po yan, Republic Act 8749 or Clean Air Act. Nakalagay lang po sa Section 21 na pwede nilang isama ang inspection. Yun lang po. Mr. Chair, kaya po kumulo ito. Dapat po talaga tumatakbo na to, matagal na. Kaya lang, tama po kayo. Nagipong pera-pera ito. Pinili yung mararami na maliliit. Yung dapat na i-inspeksyon na malalaki, mga truck na nagdadala ng maraming pasahero o public utility vehicles, hindi po yun ang inuna, Mr. Chair. LTFRB and DOTR do a study on what is Mr. Lim is talking about. Pag-aralan nyo at baguhin nyo yung sistema. It seemed to me na it doesn't work kasi may mga reklamo. Otherwise, kung maayos yung pamalakad yan, maayos yung takbo, wala ang reklamo tayo matatanggap. Kanina pa si Mr. Boy Vargas ng Aldo Top. Magandang umaga po, Mr. Chair. Ang gusto ko lang pong kagaya po sa LTO. May mga machine po tayo sa LTO dati na dumadaan dyan. Ang problema po ngayon, hindi na nila nagagamit. Ako tingin ko po yan dapat natin buhayin kasi yung po, parang ang problema po yata nila, Mr. Chair, yung budget eh. Anong sinulit yun, sir? Mr. Yung Vargas? pagka dumaan ka po doon mo makikita kung sira yung sasakyan mo, kung may ganito po, kung pudpud ang gulong. Pero ngayon hindi na po nagagamit ngayon yun eh. Anong After tawag na po lang doon? eh. Hindi, anong tawag po doon sa machine na yun? Mr. Chair, it's the motor vehicle inspection. Similar to kung ano po yung ginagamit ng mga private motor vehicle inspection, yun din po yung meron ng LTO. But on the part of LTO, pwede po yung mga heavy vehicles. Yun dapat, buhayin natin yun. Ginagamit naman po yung iba po, yung iba po kasi nasira na, hindi po Kung nasira na, di pa-repair natin o palitan natin ng bago, budget na natin because we're talking about the safety of the public, of the riding public, safety of the commuters. Diba? So, Yes. kumain natin. If you need budget, then ilalakad ko sa susunod na budget hearing na magpunduan natin to. Kung saan napupunta sa mga flood control, kung saan ang mga useless, mga inutil, bilyon-bilyones, why not this? Na napaka-importante because buhay ng mga tao ang nakasalalay. Buhay natin to. Salamat po, Mr. Chair. Yes Diba? po. Gumawa po kayo ng sulat sa amin how we can help you on this. Diba? Yung plano ninyo tungkol sa pagbubuhay nito at magkano ang gastos. And then we will help you as chairman, committee chairman sa Senate sa Public Services. Diba? Now, balik muna tayo sandali sa mga aksidente. DLTV, nandito yung DLTV? DLTV. Yes, Your Honor. You're from DLTV? Okay. Binayaran nyo na yung nagreklamo sa amin? Your Honor, for Jacqueline Ito pala, tumataas ka. Akala ko ikaw sa DLTV, no? Hindi po. Later na lang, sir. Ito muna sa DLTV. Unahin ko Sige. muna first things first. Your Honor, sorry. DLTV. Attorney Michael Mangao po from DLTV. For Jacqueline Fernandez's claims, Your Honor, we will pay her on her terms, Your Honor. Okay, bakit kasi kinakailangan pang masinado bago nyo babayaran? Pinaikot-ikot nyo yung pobre for so many months na lugi sa kanyang negosyo kasi doon sa hindi pa nakakaalam, itong isang DLTV bus na wala ng preno, binangga niya, imbis na, okay lang naman ako doon, imbis na ihulog niya sa bangin o ibangga niya kung saan, binangga na lang niya doon sa karinderya, buti na lang at walang tao doon sa karinderya at that time, itong may-ari ng karinderya nawala ng hanap buhay, nawala ng pambayad sa mga trabahador niya doon. At ang masakit noon, habang wala siyang hanap buhay dahil sira-sira yung kanyang karinderya, yung bus niya tuloy-tuloy pa rin sa pagbibiyahe, kumikita. At nung pupuntahan niya yung kumpanya ninyo para humingi ng tulong sa Tanyos, pinagtataguan ninyo. Attorney, pinaharap sa inyong attorney. Pinaikot-ikot. Sinabihan na sige, bigyan mo kami ng quotation. Nabigay siya ng quotation. Inikot-ikot na naman. Nakipag-agree kayo na wag nang magdemanda, wag nang ikulong yung driver, babayaran nyo basta pumirma ng areglo. Ginawa ng pobre. Pinaikot-ikot nyo. Pumunta sa amin. Tinawagan namin kayo. Binabagsakan nyo kami ng telepono. No, we're here. Kung hindi pa na
Kung hindi pa siguro tayo nag-Senado, hindi nyo kami sisiputin. Ganon katigas ang ulo niyan sa DLTV. Sobrang tigas ng ulo nyo. Sobra. Ngayon kung sino-sino tatawagan nyo para awatin ako. Heck no. Don't do that. Di ba? Yes, Your Honor. Kayo yung may pudpud na gulong. LTO. Siya yun. Pudpud na gulong. Na may pako pa yung gulong. O, bibiyahin nyo. No, insurance. May insurance yung bus, yes or no? Yes, Your Honor. Kung meron, bakit pinatagal yung pinaikot-ikot? Your Honor. Kasi all you need to do kung may insurance, o ma'am, nabangga namin yung kalendarya, may tatawag sa inyo insurance adjuster. Wala eh. Ilang buwan inabot. So that means may walang insurance. Meron? Yes, Your Honor. Anong klase insurance meron? Your Honor, our insurance is limited to third persons, meaning it is limited to injuries, Your Honor. Injuries? Yes, Your Honor. Damage to properties, third party damage to properties, wala? Wala, Your Honor. Well then, dapat meron LTFRB. LTFRB, Your Honor, regarding po sa third party liability sa LTO po yun, Your Honor. Sa amin LTO. po sa LTFRB po ang nire-require naman po namin yung passenger insurance. nasa yung LTO dito? Okay. Well then, dapat meron damage to property. Di ba? Your Honor, may I just So kung wala kayong yes. then I will require LTO na yung TPL, that's TPL, di ba? Third party liability kung tawagin. Alam ko yung TPL na yun, maraming racket dyan eh. Maraming racket dyan. Gusto ko sa TPL kasama yung damage to property. Hindi lamang doon sa person. So kaya pala nagpasikot-sikot kayo. Your Honor, let me just explain what happened with that. Mrs. Fernandez came to us on a holiday, so there was no personnel, Your Honor, to assist her. Now, when it comes to giving assistance, we always do that, Your Honor, to claimants who have the right to because of the damage that we have done. Sir naman, anak ng dagat, sabi pa nga nila. Imbis na magmuna ko yun na lang, Englishin mo lang anak ng dagat. Okay. Sir, yung complainant nagpabalik-balik sa inyo, kung sino-sino na kinausap, pinagpapasap-pasam parang bola, pinaikot-ikot na parang trompo. Kaya nga pumunta na sa akin, bumiyahe pa ng malayong lugar, pumunta sa akin. Usually, yung mapupunta sa programa ko, they come to me as a last recourse. Ako na yung pinakahuling pag-asa nila. Dahil kung pinagbigyan nyo agad siya at kinausap nyo agad siya, hindi na pupunta sa programa ko yun. Lahat na pupunta sa programa ko, yun yung parang wala ng pag-asa. O, sana pag ganun, ayusin nyo na agad. Huwag Yes, nyo na Your pahirapan. Honor. We always have Dahil may itong pobre na para hindi na magdemanda, para makipag-areglo na. Para yung bus hindi na impound. Yung bus ninyo na nawala ng brake, nagbibiyahe pa rin ngayon. Yung ba'y pina-inspect nyo muna? Yes, Your Honor. We have had it done in maintenance, Your O, kaya Honor. nga, buti pa nga yung bus ninyo, after na makabangga, makasira ng karinderya, kumikita na agad. Samantalang itong dinisgrasya ninyo, pobre, buwan, walang kita. Abono siya doon sa kanyang trabador. Kawawa naman. Talagang kinawawa niyo itong mayari ng karinderya. Kinawawa niyo talaga. Diba? So mamaya pag nandito yung LTO, I will require LTO na itong mga TPL na ito, wag na papasukin sa LTO. Probably no, yung mga mayan ng TPL na ito, baka mga taga-LTO rin eh. Baka mga kamag-anak, dyan ng sa garaheng opisina, naglagay ng typewriter at TPL ka na. Company. Yes, sir, Mr. Balbuena. Sana Mr. Chair, lahat nung sa jeepney, marami sa amin yung mga hindi na registered ang mga PUJs. Pero gusto namin bumiyahe at bumibiyahe kami. Nakikiusap din ang Chamber of Commerce dahil nga
kung tatanggalin at hindi na irerehistro itong mga jeepney namin. Dahil naglabas po ng memorandum circular ang LTFRB na kaming mga hindi nakapag-consolidate, Mr. Chair, hindi na kami bibiyahe, hindi na rin kami makakapagparehistro. Hindi, pinapabiyahe Pero ka na. hindi nila kami binibigyan ng confirmation ng LTFRB at LTO, hindi kami nire-registered pagka wala pong confirmation galing sa LTFRB. Iniipit kami, pero kung tatanggalin mo itong 50,000, 50,000 na hindi nag-consolidate, Mr. Chair, wala nang masasakyan ng taong bayan. Ang Philippine Chamber of Commerce na ang lumapit sa amin na huwag kaming tumigil sa pagbiyahe. Suspended din natin muna yan, Mr. Valbuena. Am I right? Saan ba LTFRB? Hindi po kami nire-rehistro, Mr. Chair. Hindi kami binibigyan ng confirmation. LTO? Mr. Chair, we cannot register if there's no confirmation. As Mr. Balbuena say, kung may confirmation from LTFRB, i-register po namin yan. Kasi, Mr. Chair, ang guidelines na inilabas ng LTFRB, hindi kami pwedeng bigyan ng confirmation kung hindi kami magko-consolidate. Yun po ang sinasabi nila. Pero Pero pinapayagan suspended din mo nila ng kami. consolidation? Pinapayagan kaming magbiyahe dahil sa kakulangan ng public Yes. transportation. Yes. Pinapakinabangan tayo, nagsiservisyo tayo sa taong bayan, pero ginigipit pa rin kami, Mr. Chair. Saan kami pupunta? Diba, Kasi kailangan tayo ng taong bayan. Yusek Ortega, di ba suspended muna yon? Kasi yun sa kulang sa sasakyan, hindi pa naman talaga nabuo yung programang inilaan doon, yung guidelines para tuluyan ng buo yung modernization program na yon. At the moment po, yung sa consolidation, tapos na nga po yung proseso regarding sa consolidation. So at the moment po, kasi narinig ko po, no, pasensya na po, lumabas lang ako, narinig ko po yung sinasabi na pagkukulang. Precisely po, yun po yung objective ng LTFRB to know kung kulang yung sasakyan sa mga ruta para malaman natin kung dadagdagan or kung sobra. At the moment po, normal po ang pagtakbo natin ngayon sa mga kalsada as reported by different regional directors po ng LTFRB. Ngunit kung meron pong lugar na kulang, meron po silang solusyon which is to allow certain consolidated para mag-apply po or rather magka-special permit on certain routes. But ang masasabi ko po, and with due respect sa mga kasama natin dito, is ang takbo po sa kalye ngayon is normal at wala po kami nakikita yung sinasaad. Yun po sa Napagkukulang pag-assign po. sa mga rota. Naayos na rin po yun? Yung route Yes, rationalization? salamat po, no? Yung route rationalization po ay 2 taong programa po to between LGU, DOTR at LTFRB po para malaman po eksakto kung ilan ang tamang sasakyan po sa bawat ruta. Magdadagdag or magbabawas. After consolidation po, ito po yung ginagawa po natin ngayon. Okay. So, mamaya na muna, sir. Doon muna sa ano niyo ako, nilito niyo po ako, sir. Doon muna sa first things discussion. TPL. Tulad nitong sa DLTV, nakadisgrasya, nakabangga ng karinderya. Doon pala sa TPL na binibili dyan sa tabi-tabi sa LTO, pang ano lang tao lang daw, injury sa tao. Pero kapag damage to property, hindi raw cover. Paano yan? Opo. Mr. Chair, yung kung ano yung coverage ng isang PPL is nakadepende lang po kami dun sa Insurance Commission kung ano po yung coverage na binili ng isang registered owner. Do not allow these people na nagtitim lang TPL na wala yung coverage doon na damage to property, yung dental insurance commission. Then nanduloko itong mga itong mga taga may-ari ng TPL. Opo. Naman, make it a requirement na kasama sa coverage yung damage to property. We'll coordinate with the Insurance Commission, Mr. Chair. Di ba? Kaya pala may mga ambulansya, mga sasakyan na nakabangga ng kotse, walang pambayad. Walang pambayad. So useless tong TPL na ito. So kung yung isang bus nakabangga ng kotse, warak yung kotse at walang nasaktan doon sa loob ng kotse, hindi babayaran. Damage to property. Ayun yun, no?
Ano ba, nasira yung kotse, wala ni babayaran. O nasira yung karinderya, nasira yung bahay. Yan nangyari, di ba sabi mo, attorney? Manggaw. Yes, Your Honor. Oh. It would usually take us 1.5 months to settle property damages, Your Honor, because we have to also balance it out with our accounts. So paano to, Attorney Greg? We'll coordinate with the Insurance Commission, Mr. Chair, to increase yung coverage po ng TPL to include damage to properties. Exactly. So, yan na yung mga problemang nagsusulputan sa programa ko na yung bus na nakabangga ng kotse, nakabangga ng business establishment, ng bahay pa minsan. Ang tagal bago mabayaran kasi pala walang insurance coverage. Kasi kung may insurance coverage yun, mababayaran agad-agad. So I want that to happen immediately, ASAP. Coordinate with Insurance Commission and then give me feedback in 5 working days, sir. Yes, Mr. Chair. So, anong klaseng inspection ginagawa natin to ensure na lahat ng mga buses ay may mga insurance? Ano po yan, Mr. Chair? Sa kung public utility vehicles po, on the part of LTFRB, hindi po nila i-confirm kung wala pong passenger accident, walang passenger insurance. Pag na-confirm naman po sa amin, hindi rin naman po namin i-register kapag wala pong third-party insurance. So, hindi po mag-go yung registration kung walang electronically uploaded na confirmation and PPL. Okay, and then I'll take questions from them. Diba gumawa tayo ng inspection, nandun po kayo sir, kasama po kayo. Salamat again for the second time at sumama kayo sa amin. Na-inspect na ba yung mga bus para masiguro yung kanilang mga gulong ay hindi pudpod bago sila bumiyahe? Okay na ho ba yung mga kanilang mga fire extinguisher, yung mga fire exit kapag nag-discasya? Yung po ba, na-implement na yun? Tinanggal na ho ba yung mga extra na mga patpat doon na upuan ng mga pasahero, na excess passenger, nag-overloaded? Mr. Chair, as regards po dun sa mga gulong, hindi lang po sa garage natin ini-inspect, hindi po sa mga roadside, flag down po natin sila, chine-check po natin yung mga gulong nila kung pudpud na. Kung pudpud na po yan, tinitikitan po yan, tapos yung mga pasahero po, hinahanapan po natin ng lilipatan para hindi na makapagpatuloy pa na sa pagbiyahe. As regards po dun sa requirements po na dun sa loob ng bus as a public utility, we are coordinating with the LTFRB, Mr. Chair, para po ma-mandatory na po nila yan na mailagay po ng mga public utility Yung mga operators. dashcam, CCTV, meron na ba yan? Lahat ng bus? Kasi nung nag-inspect ako, hindi lahat. Kasi importante yung magkakaroon ng CCTV for the safety of the passenger as well. Kasi, ito, bago yung sagutin. Yes, sa Metro Manila, okay. Iba meron, iba wala. Sa probinsya, halos lahat wala daw eh. Kasi nag-react sa comment section yung maraming mga commuters. So dapat pinag-usapan natin dito nationwide hindi lang Metro Manila and karatig na probinsya. So yung mga CCTV, sir, na-implement yun na yun. Lahat ng buses dapat may CCTV. Even itong mga regular buses dito ay nagpa-apply sa EDSA, Commonwealth. Hindi lang sa provincial buses. Dapat lahat ng bus may CCTV. Yes, Your Honor. Patungkol po dito sa dashcam at saka po CCTV, may requirement po talaga para po doon sa mga bagong applicants. Simula po noong 2018 po, ni-require na po yung mga bagong applicants ng CCTV at dashcam. Ang ginagawa po ng LTFRB doon po sa mga prior po na nakapag-apply po, yun po yung kumukuha pa po kami ng consultation sa mga public utility operators po natin. Siyempre po may dagdag gastos po kasi. Oh no, stop, Opo, stop. Kayo ang LTFRB, kayong otoridad. Hingi pa kayo ng permiso, konsulta doon sa may-ari ng bus, yung kumpanya, kung okay lang ba maglagay ng CCTV sa lumang bus ninyo, baka dagdag gastos lang yan. Ano bang class?
Ano bang klaseng otoridad kayo? Huwag na kayo maging otoridad. As No! Director, Since you're the authority, you should be the one who calls the shot. God damn. Sorry po. Sorry. Kayo ang magsasabi kung ano yung dapat gawin para sa kapakanan ng riding public. Hindi yung ang magsasalita yung may-ari ng bus company. From now on, I want you, lahat ng mga bus na tumatakbo dyan sa EDSA, probinsya, may CCTV, regardless kung bago o luma yan, sir. And I want in 5 working days, update niyo po ako, sir, kung anong ginawa niyo.